Guys, para sa video na to, babalikan ko ang isa sa mga paborito kong ulam. Gustong gusto ko talaga to dahil bukod sa masarap na, masustansya pa. At ang ganda ng pakiramdam ko sa bawat higop ng sabaw. Mas okay pa nga to, lalong-lalo na kapag sariwa yung gamit natin ng mga ingredients. Mabuti na lang nasa Pilipinas ako ng mga panahon na yan. Kaya may access ako sa mga sariwang gulay. Nakahingi lang ako sa kapitbahay. Yung iba naman, binili ko sa palengke. Kaya sigurado akong magiging masarap ang kakalabasan nito. Guys, ang sarap talagang humigop ng mainit na sabaw, ano? Lalong-lalo na kung tag-ulan. Sa bawat higop ng mainit na sabaw, nakakabuti ng pakiramdam at nakakatanggal din ng lamig. Kaya naman, para sa ating episode, magluluto tayo ng isa sa mga paborito kong sabaw na bagay sa tag-ulan. Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa ating episode, magluluto tayo ng classic na chicken tinola. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Kailangan natin dito ng chicken. Hiniwa ko lang yan into serving pieces. Hilaw na papaya. At ito naman yung dahon ng sili at dahon ng malunggay. Mas sariwa, mas maganda. Yan yung literal na hugas bigas o rice wash. Yan yung tubig na ginamit sa paglinis ng bigas. Meron din tong sibuyas, bawang, luya at gumagamit din tayo dito ng patis. At ng Maggi Magic Chicken Cube. At ito naman yung listahan ng mga sangkap na yan. Oh, handa na ba kayo? Tara, magluto na tayo! Pagdating sa pagluto ng classic na tinola, nagigisa lang muna ako. Pinainit ko lang yung mantika at una kong ginigisa dito yung bawang. Itong bawang ay krenash ko lang at chinop ko ng malilit na peraso. Una kong ginigisa to para talagang maging malasa yung bawang sa sabaw. Pero kung gusto niyo naman hindi masyadong overpowering yung bawang, pwede ninyong ipangalawa na lang to sa pag-isa. Unahin nyo muna yung sibuyas. Dahil nga itong version ko inuna ko yung bawang, yung sibuyas naman yung pinapangalawa ko. At ang gamit ko nga dito ay yung yellow onion na chinop ko lang. At kung gusto nyo na mas maging malasa yung tinola, damihan niyo yung sibuyas. Makakatulong kasi yan para magpalasa. Pagdating sa chicken tinola, ang nire-recommend kong kulay ng sibuyas ay yung mga lighter colors. Katulad na lang nitong yellow onion na gamit ko or pwede rin kayong gumamit ng puting sibuyas. Igisa nyo lang yan ng 1 minuto. And after 1 minute, ilagay nyo na yung luya. Itong luya naman ay hiniwa ko lang ng pahaba at ng manipis. Yung iba sa atin, pinipit-pit lang yung luya, diba? Pwede nyo gawin yon. Just make sure na nahugasan nyo lang mabuti yan. At kung gusto nyo talaga na lumabas kagad yung lasa ng luya, pit-pitin ninyo, sabay hiwain pa ninyo ng maliliit na peraso. Itong luya ay ginigisa ko lang ng mga 30 to 40 seconds. Saktong-sakto lang yan para maging malambot na yung sibuyas. Once na maamoy nyo na mabango na yung kusina ninyo dahil dito sa mga aromatics na ginisa natin at malambot na rin yung sibuyas, pwede na ninyong ilagay dito yung chicken. Ang gamit ko dito ay isang buong manok na hiniwa ko lang into serving pieces. Or pwede rin kayong bumili dito ng pre-cut chicken. Yung iba kasi sa atin, di ba, may specific parts lang na gusto. Lalong-lalo na yung mga kids, mas gusto nila yung chicken drumsticks, di ba? So yun, nasa sa inyo kung buong manok ba ang gagamitin ninyo or pre-cut chicken. Ang importante dito, magisa lang natin itong mga chicken pieces hanggang sa mag-light brown na yung kulay. At habang nagigisa, halu-haluin nyo lang at baliktarin ninyo para maging pantay yung pagkakaluto. Naglalagay din ako ng patis dito once na mag-light brown na yung chicken at itinutuloy ko rin yung pagluto ng mga 1 minuto pa. And after 1 minute, kunin nyo na yung hugas bigas o yung rice wash at ibuhos nyo na ng dahan-dahan sa lutuan. Itong rice wash ay mas magpapalinamnam dito sa ating chicken tinola. Pinapalapot din ito ng konti yung sabaw nito.
Para doon naman sa mga ayaw gumamit ng rice wash, kahit regular na tubig, pwede nating ilagay dito. Kung hindi nyo pa nasusubukan gumamit nitong klase ng tubig na to sa tinola, ay suggest na subukan ninyo. Lalong-lalo na kapag magsasaing kayo ng bagong kanin para dito. Dahil sigurado naman may hugas-bigas kayong magagamit eh. Then i-compare nyo na lang kung ano yung mas gusto ninyo. Yung gumamit ba ng rice wash o yung regular na tubig lang. Para dun pala sa mga mahihilig sa tinola na madalas magluto nito, gusto ko lang malaman ano ba yung kadalasang ginagamit ninyo. Regular na tubig lang ba o gumagamit din kayo ng hugas-bigas? Pa-comment naman para yung mga nag-uumpisa pa lang magluto, meron ding reference. Para mas mabilis nga palang kumulo, tinatakpan ko lang yung lutuan. At pinapabayaan ko lang ganyan yan hanggang sa kumulo na. At once sa kumulo na nga, yung palang yung pagkakataon para i-adjust ko yung heat to the lowest setting. Hindi naman kasi natin kailangan pakuluan yung manok ng todo-todo dahil baka pa magkalasog-lasog, diba? So low heat setting okay na yan. I-simmer lang muna natin ng 10 minutes. At may pagkakataon nga na habang sinisimmer natin, mabilis na nag-evaporate yung liquid. So kung kinulang, pwede kayong magdagdag dito ng tubig lang or kung may extra pa kayo ng rice wash or hugas bigas, pwedeng yun ang ilagay ninyo. Pagkalagay ng panibagong liquid, pakuluan lang ninyo uli. At ilagay nyo na nga dito yung papaya. Again ang gamit ko dito ay hilaw na papaya. Yun yung perfect para sa tinola, hindi yung hinog. Alam nyo ba na itong papaya ay nakakatulong ng malaki dito sa tinola? Unang-una, nagbibigay ito ng unique na lasa na mas nagpapasarap dito. At ito pa, alam nyo ba na itong papaya rin ay nakakatulong para magpalambot ng karne? Yun yung dahilan kung bakit nilalagay ko yung papaya kaagad sa early stage pa lang ng cooking process natin. Dahil siguradong lalambot kaagad itong ating chicken. Meron kasi itong enzyme na kung tawagin ay papain, na nagsisilbi na natural meat tenderizer. Ito na rin siguro yung dahilan kung bakit madalas gamitin ang papaya sa pagluto ng tinola, lalong-lalo na kapag native na manok ang ginagamit. Takpan lang muna natin itong lutuan at ituloy lang natin ang pag-simmer ng 15 minutes. And at this point, malambot na yung chicken. Ilagay na natin itong ating Maggi Magic Chicken Cube. Gumagamit ako nito para mas maging malinamnam itong ating chicken tinola at manuot talaga sa kaloob-looban yung chicken flavor. Haluin lang natin ito. At pwede na ninyong timplahan ito ng ground black pepper kung maglalagay kayo. And I also suggest na tikman nyo rin para nang sa ganun ma-adjust ninyo yung alat. Kung kulang pa, pwede kayong magdagdag ng asin or ng patis. Ito na rin yung pagkakataon para ilagay yung mga green leafy vegetables natin. Kagaya na lang nito, dahon ng sili. Sariwang-sariwa pa, hiningi ko lang yan. At eto pa, dahon ng malunggay. Siyempre, sariwang ani natin yan. I-turn off nyo lang yung heat at pabayaan lang natin na maluto ng residual heat yung mga green leafy vegetables natin. Takpan nyo lang muna yung lutuan, mga 2 minutes, okay na yan. Isipin niyo, sariwang gulay, masarap na sabaw, sigurado mas mag-e-enjoy tayo dito. Siguraduhin nyo lang na ready na yung sinaing nyo dahil sigurado mapapalaban na naman tayo. Ready na to. Ilipat lang muna natin sa isang serving bowl. Ito na ang ating classic chicken tinola. Tara, tikman na natin! Guys, nakita nyo naman kung paano natin niluto. Sobrang simple lang. Kayang-kaya nyo itong gawin sa inyong mga kusina. Kaya kung bago ka pa lang nagluluto, huwag ka matakot. Subukan nyo lang itong recipe natin ng classic chicken tinola at sigurado, masasarapan ka talaga. O, tara na, titikman ko na to. Wow, ang sarap! Nanuno talaga yung lasa ng chicken.
sabaw pa lang ulam na eh. Ganun siya kalasa. Talagang bagay na bagay ito sa tag-ulan at sigurado gustong gusto din to ng mga kids, no? Kaya sana subukan niyo tong ating recipe. Samahan niyo pa ng maraming gulay para mas masustansya. O, tara! Kain na tayo!